And ito naman, wow, grabe. Yung inyong major accomplishment guys ngayong July is ito yung financial gains, mga kapiksi, no? So, pag sinabing financial gains guys, dagdag income, dagdag kita, increase, no? Pataas, pataas, pataas. Sa pataas lang talaga, mga kapiksi, no? So, pwedeng kung kayo ay nagtatrabaho, maaaring nag-overtime kayo, tumataas yung take-home pay nyo, ganyan. O kaya naman, baka maraming holiday. Marami bang holiday ngayon, June? July, hindi ko alam guys. O kaya maraming overtime pay, ganyan. O kaya naman, hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong July mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dun sa monthly taroscope nyo for July, pwede nyo panoorin to guys, baka nandito yung energy nyo, okay? So unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Ito yung mga mensahe sa inyo o yung mga paparating sa inyo. Guys, meron tayong regeneration guys. Ibig sabihin nito transformation, mga pagbabago mga kapiksi. This is like endings and new beginnings, no? Parang may mga bagay na mawawala sa buhay nyo para mabigyan ng space yung mga bagong bagay na deserve nyo sa buhay nyo. So parang kung mapapansin nyo tong image ng card, di ba? Ano siya? Puno, no? Puno na may sanga pero walang mga dahon or walang bunga mga kapiksi. So, para siyang autumn, di ba? Yung autumn, yun yung taglagas mga kapiksi. So nalalagas yung mga dahon, ibig sabihin kailangan yung i-let go yung mga tao, bagay, sitwasyon na hindi na siya nagsiserve ng purpose sa buhay nyo mga kapiksi, para mabigyan ng space yung tagsibol, okay? Para mabigyan ng space yung mga tao, bagay, sitwasyon na deserve nyo sa buhay nyo mga kapiksi, okay? So, kailangan nating i-embrace to guys kasi, di ba, life is ever changing. So, may mga bagay na talagang kailangan nating i-let go and may mga bagay na kailangan nating tanggapin na dumating sa buhay natin, mga kapiksi. Okay? So, yan yung first message for you, Capricorn. Another message guys is observer mga kapiksi. Ibig sabihin nito guys, no, matuto tayong mag-observe ng mga tao, bagay, sitwasyon sa buhay natin bago tayo magdesisyon, no? Pakiramdaman natin, ganyan, kung makakatulong ba sa atin or makakasama ba sa atin. And ganun din guys, no, sa pagre-react, no, sa mga tao, bagay, sitwasyon. Bago tayo mag-react sa isang bagay, sa isang tao, sa isang sitwasyon, kailangan pag-isipan muna nating mabuti mga kapiksi. Observe muna, di ba? Kaya nga merong sinasabi na think before you speak, think before you click, no? Observe muna guys kasi lahat ng ginagawa natin guys, lalo na yung hindi maganda, maaring mag-backfire sa atin. Isang pagkakamali lang, di ba? So always tayo be careful sa mga action natin, mga kapiksi, okay? Alright, and another message for you, Capricorn. Ito we have between worlds guys. So yung iba sa inyo guys, ibig sabihin pwedeng nakaranas kayo or naka-experience kayo ng pagiging indecisive. Pag sinabing indecisive guys, yung hindi makapag-desisyon, no? You are torn between left and right, kumbaga black and white, ganyan, front and back, yung mga ganun. So medyo nahihirapan kayong magdesisyon, mga kapiksi. So pagdating sa mga decision making sa buhay natin guys, una, take your time, pag-isipang mabuti, huwag kayong magpadalos-dalos, and then timbangin yung mabuti yung mga pros and cons, yung mga advantages and disadvantages, and kailangan nyo ding i-consider guys yung mga tao sa paligid nyo bago kayo magdesisyon. Kumbaga pwede nyo silang i-consider, no? Hindi yung puro sarili lang natin, kundi kailangan nakakabuti rin sa ibang tao na involve sa buhay natin mga kapiksi, okay? Alright, so yan yung mga angel messages para sa inyo guys ngayong July. So tingnan natin, hanapin natin yung energy ng Capricorn mga kapiksi. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Capricorn guys, kayo ay represent ng Mother of Pens sa ating spread. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo mga Kapiksi. So, your current self mga Kapiksi, no? Ito guys, parang wini-welcome nyo yung mga bagong opportunity na pwedeng dumating sa buhay nyo, especially pagdating sa larangan ng investment or pagnenegosyo. Parang may mga pinaplano kayo, parang may mga nabubuo sa isip nyo mga Kapiksi at saka sa puso nyo, no? This is more on like parang passion nyo mga Kapiksi, no? Yung parang pag sinabing passion, yung tinitibok talaga ng puso nyo na gusto nyong gawin guys. Pero kumbaga nasa parang very early stages pa lang o kaya parang nasa isip mo pa lang mga Kapiksi, pero wala pang action or wala pa talagang concrete na action steps na tinitake kayo mga Kapiksi, no? And para naman sa theme of the month natin mga Kapiksi, no, ito ay success mga Kapiksi. Ito yung mga maliliit na success actually, no, mga maliliit na success, mini manifestation guys. So ibig sabihin for some of you ngayong July, maaring nakafocus kayo dun sa mga maliliit na bagay na gusto nyo ma-achieve sa buhay nyo. And actually yung mga mini success na yun guys, malaki yung contribution nun, no, sa ating buhay, kaya dapat celebrate natin yon kasi parang nagbibigay siya ng mga motivation, no, na kung kaya nyong gawin to, susunod kaya nyo ulit, di ba? Kumbaga palaki ng palaki mga Kapiksi. Ang importante kasi dito is yung consistency, no? Pag sinabing consistency, yung tuloy-tuloy na action and pagkilos mga Kapiksi. So yun, parang dun kayo nagfo-focus, dun kayo ayun yung theme of the month nyo guys ngayong July, yung achieve, no, ng mga small success as much as you can ngayong July mga Kapiksi. Yung key goal na gusto nyong i-pursue, although hindi naman ito magre-resonate sa lahat mga Kapiksi, pero yung iba sa inyo parang nag-i-invest talaga kayo sa sarili nyo ng mga skills, ng mga knowledge, especially guys, no, doon sa mga gustong mag-invest talaga or gustong mag-negosyo ganyan, or doon sa mga passion nyo, talagang binubuhusan nyo siya ng atensyon, ng panahon na gusto nyong pag-aralan, gusto nyong mag-research, magsaliksik ganyan, gusto nyong alamin lahat ng pasikot-sikot mga Kapiksi. And maganda yan guys kasi diyan kasi mabubuo yung plano nyo, no? Doon nyo masusukat kumbaga kung talagang ipupurso nyo ito itong mga bagay na gusto nyo mga Kapiksi, okay? Alright. So, yung next naman guys, ito naman yung mga obstacle na kailangan nyong ma-overcome mga Kapiksi. This is a water sign energy guys, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng merong balakid, no, na isang tao na pwedeng nagdidikta sa'yo or kumukontra dun sa goal mo mga Kapiksi. O kaya naman, this may be you being overly emotional, no? Masyado ka nagiging emotional mga Kapiksi. Minsan kasi guys, pag nagiging emotional tayo, nagiging clouded yung thoughts natin. Ibig sabihin, hindi tayo makapag-isip minsan ng tama, no, dahil sa pagiging emotional natin. So, kailangan nyo din ma-overcome yan mga Kapiksi. And ito naman, wow, grabe, yung inyong major accomplishment guys ngayong July is ito yung financial gains mga Kapiksi, no? So pag sinabing financial gains guys, dagdag income, dagdag kita, increase, no, pataas
sa pataas lang talaga, mga kapiksi, no? So, pwedeng kung kayo ay nagtatrabaho, maaaring nag-overtime kayo, tumataas yung take-home pay nyo, ganyan, o kaya naman baka maraming holiday. Marami bang holiday ngayon? July, hindi ko alam guys. O kaya maraming overtime pay, ganyan. O kaya naman kung nasa sales kayo, talagang nakaka-hit kayo ng mga quota, naka-receive kayo ng mga malalaking commission, incentives, no? Ganun din yung mga project-based or mga freelancer, mga kapiksi. Pero whatever guys, ibig sabihin talaga nito, nakaka-take home kayo ng extra, mga kapiksi pagdating sa kashin guys, okay? So, grabe, sobrang ganda. And eto guys, yung kailangan yung i-avoid or kailangan yung iwasan is yung pagiging tawag dito, imbalance, no? Yung pagiging indecisive, mga kapiksi, no? So eto parang the same din siya, mga kapiksi. Sabi ko nga yung pag sinabing indecisive, yung hindi makapagdesisyon, mga kapiksi, okay? At saka yung pagkakaroon ng imbalance guys. So palagi yung timbangin guys, again, no, pagdating sa pagdedesisyon, palagi yung timbangin yung mga pros and cons, yung mga benefits, yung mga advantages and disadvantages, mga kapiksi. Alright? Ayan, so yan yung mga kailangan nyo iwasan. And ito naman guys, yung kailangan yung yakapin, mga kapiksi. Ito yung pagkakaroon ng give and take na relationship guys, with another people, at saka yung give and take din sa trabaho nyo, sa pinagkakakitaan nyo. Kumbaga, kung gusto nyo, di ba, let's say for example, negosyante ka, hindi naman yan about profit lang, no, na kubra ka lang ng kubra ng kinikita mo. Make sure na yung dinideliver mong produkto or serbisyo is yun talaga mapapakinabangan din ng ibang tao na nagtiwala na bumili sa'yo. So, give and take, mga kapiksi, okay? And ilagay nyo rin sa tamang balanse guys, yung paggastos nyo, mga kapiksi, hindi, at saka yung pagdating sa money handling guys, no, hindi lang tayo kubra ng kubra, ibig sabihin hindi lang tayo tanggap ng blessings mula sa taas. Dapat nagsishare din tayo ng blessings sa ibang tao para maging flowing, no, yung pag-ikot ng pera sa buhay natin, mga kapiksi, okay? And where to find support, mga kapiksi, yung mga support nasa paligid mo lang, mga kapiksi, in all four corners of your world, guys, no? So kung meron kayong mga kinakailangan na tulong or suporta from other people, hindi mo na kailangan lumayo, no? Baka nasa loob lang ng tahanan mo, baka nasa close na group of people mo lang yung mga taong pwedeng tumulong sa inyo, mga kapiksi. So hindi mo na siya kailangang hanapin sa malayo guys, okay? Alright. And ito naman, ang advice and encouragement, mga kapiksi, ito almost the same nito guys, no? Na yung advice sa'yo is matuto muna kayong mag-observe, no? Sa paligid nyo, ganyan, bago kayo magdesisyon. Huwag kayong magpadalos-dalos, mga kapiksi. Kumbaga, para hindi kayo mapahamak, guys. Minsan kasi pag masyado tayong nagmamadali, padalos-dalos, ganyan, mas lalo pa tayong nagfe-fail, mas lalo pang nadadapa sa buhay, mga kapiksi. Take it slow, guys, no? Slowly but surely, kumbaga guys, okay? Alright. So, yan yung inyong reading para ngayon, guys. Comment down below if nakaresonate ka. Guys, ito, i-mind nyo na itong mga financial gains na to. Itong mga mini success na yan, guys. Yan, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. And comment down below if nakaresonate kayo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.